Praise the Lord. Good evening po sa bawat isa. Praise God. Welcome sa ating revival night. Amen. Ang ibig po sabihin ng revival, yung Tagalog ng revival, mabuhay. Anong mabuhay? Yung patay. Diba? Diba? Nire-revive nila yung music. Lumang-luma na noon. Ngayon nire-revive nila. Ginagawa nilang bago. Anong kailangan ma-revive? Sinong kailangan ma-revive? Pagka daw nag-draw tayo ng circle around us, revival start with me, with you, with us. Tapos dadalo yan sa church. Amen? Mag-aalab muli yung ating puso. Ma-inlove muli tayo sa Panginoon. Magkaroon tayo lalo ng desire na purihin, sambahin ng Diyos. Amen? At hindi lang yon, tayo magkaroon ng tapang, lakas ng loob para humayo at maging witness ni Jesus Christ. Hallelujah! Yun po ang revival. Kaya sa Vienna, nung kami nagpipray ng revival, yun pong pinagpray namin. Kaya yun ang nangyari. Lumago po ang church from 20, naging 750 na adult. Amen? Dahil yun po ang revival, revival multiplication of soul. Sinong ginamit? Ang bawat isa. Amen? Paano gagamitin? Yan ang didiscuss natin ngayon. Amen? Christian life is a battleground, not a playground. Yung journey natin sa pagiging sunod ni Jesus, hindi na biro-biro, hindi laro-laro. Kailangan seryosohin natin. Hindi po playground, kundi battleground. Pagka nakipag-isa na tayo kay Jesus, inako tayo ni Jesus mula kadiliman papunta sa liwanag. Mula sa kasalanan at sumpa, papunta sa pagpapala. Amen? Ang diablo, gagawa siya ng paraan para ibalik tayo sa dating buhay. Nag-agree po ba kayo? Ang diablo, gagawin niyang lahat para i-discourage ka, para ma-offend ka, para ma-discourage ka at bumalik ka sa dati mong ginagawa. At mas masaol pa. Kaya po sabi sa Bible, magbantay tayo. Maging maingat tayo dahil ang diablo, umaali-aligid siya, naghahanap siya ng pagkakataon para siluin tayo. Sa Ephesians 6:10 to 18, basahin po natin. Ephesians 6:10 to 13 muna. 1, 2, 3. Sige, tumayo po tayong lahat bilang paggalang salita ng Diyos. 1, 2, 3. Anong gawin natin? Isuot ninyo verse 30, sabay-sabay. 1, 2, 3. Kaya gamitin ninyo at pagkatapos ay makipaglaban ay manatili kayong matatag. Verse 14. 1, 2, 3. So, ang prayer natin, ma-awaken tayo. Maintindihan natin ang salita ng Diyos. Magrema, maging buhay ang salita ng Diyos sa atin at mangusap personally sa ating buhay. Amen? God, ma-awaken kami. Mabuksan ang aming spiritual na mata. Makita namin, O God, ang kapangyarihan na meron kami. At isuot namin, O Lord, ang baluti. Nang sa ganun, O God, mapaglabanan namin lahat ng tukso. Lahat ng gawa ng kaaway. At patuloy magkaroon kami ng discernment, O God, ng kaalaman, paano atakihin ang kaaway. Dahil ang kaaway namin hindi tao, hindi mga kapatiran namin, hindi ibang tao. Sapagkat si Jesus na nasa kanila, siya ring Jesus nasa amin.
Kaya patuloy kami nagpupuri sa iyo. Salamat, Banal na Espiritu, at mangungusap ka sa bawat isa. Walang aalis dito na hindi napupuspos ng iyong kapangyarihan. Walang aalis sa lugar na ito na hindi bukas ang isip para dumalo ang iyong presensya sa bawat isa. In Jesus' mighty name, everybody will say, Amen. Amen. Sabi po sa number 1 point, magpakatatag kayo sa Diyos sa magitan ng dakila niyang kapangyarihan. Amen? Ito po yung mga ugali at panlilinglang at pakana ng dyablo para ibagsak tayo. Ngayon, pagka alam natin ito, alam natin ang salita ng Diyos, ang kanyang mga pakana, ang kanyang mga scheme, ang kanyang mga strategy, alam natin kung sino yung kalaban natin at alam natin siyang kumilos, gumawa. Amen? Sapagkat ang kalaban natin hindi tao. Ang kalaban natin ay dyablo na gustong ibagsak tayo, na gustong patayin ang ating pananampalataya. Unang-una, ang dyablo, ang ugali niya at ang panlilinlang niya at ang nature niya, siya'y ama ng kasinungalingan. Kapag nagsalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ng ayon sa kanyang kalikasan. Yun na yung kalikasan ng dyablo. Siya'y sinungaling. Sinungaling siya sa lahat ng sinungaling at siya'y ama ng kasinungalingan. Kaya wag tayong mabuhay sa kasinungalingan. Kung hindi, siyang magiging ama natin. Mabuhay tayo sa katotohanan. Amen? Mabuhay tayo sa tama, sa mabuti. Dahil ang ating Diyos Ama ay ang ating Ama na mabuti, tapat, at Diyos na makatarungan. Amen? Huwag tayong makiisa sa dyablo. Makiisa tayo sa Diyos. Nasa side na tayo ni Jesus, makiisa tayo kay Jesus. Amen? Huwag sa dyablo. Kaya, kung ano-anong sasabihin niya sa iyo, ako nung una, na para magamit ako ng Panginoon, ang unang sinasabi, Larry, hindi mo kaya yan. Mahirap yan. Ako naman, nag-agree. Oo nga. Sasabihin ko pa hindi ko nga kaya. Mahirap. Tapos sasabihin ko, Panginoon, mahirap ito. Hindi ko kaya. Akala ko tama yon. Nag-agree pala ako kay Satanas. Nagpapadala ako sa kanyang kasinungalingan. Pero nung sinabi ko, sa salita ng Diyos, paniniwala ko sa salita ng Diyos, I can do it. Because the Bible says, you can do it. And Nike nga sinasabi, I can do it. But God says, I can do all things through Christ who strengthens me. So binago ko ang aking kaisipan, binago ko ang aking pananalita, binago ko ang aking prayer. Hindi ko kaya, pero ang Diyos tutulungan niya siya na ako para makayanan ko to. Amen! Nung una nakipag-isa ako sa dyablo, pero nalaman ko siya pala'y sinungaling. Nilagay niya sa isip ko kasi sinungalingan, hindi ko yun tatanggapin. Magmula noon, na-free ako sa takot, sa hiya sa tao. Magmula noon, ginamit ako ng Panginoon. Pero hindi niya ako ginagamit dahil sa kaisipan ko, hindi ko kaya. Marami sa inyo nagsasabing, hindi niyo kaya. Sabi mo, kaya mo yan. Tutulungan ka ng Diyos. You can do it. Kaya palagi kang umarap sa Panginoon, sabihin mo, Larry, sabihin mo pangalan mo, Larry, kaya mo yan. Sasamahan ka ng Diyos. Tutulungan ka ng Diyos. Amen? Nalilimitahan tayo pagka sinasabi natin hindi natin kaya, pagka iniisip natin hindi mo kaya. Anong hindi mo kaya? Manalangin. Kaya pagka nanalangin, nagtuturuan. Pagka pinanalangin ka, pagka nanalangin, it's a privilege to serve the Lord. Salamat, tinawag mo ako, nag-volunteer ako na manalangin dahil yan ay pribileo para maglingkod sa Panginoon. Biro mo, makausap mo yung King of all kings, Lord of all lord, makausap mo, isang malaking pribileo. Kaya wag mo siyang ikahiya. Wag mo siyang itatwa sa iba. Amen? Pagka kinahiya mo siya dito sa lupa, pagdating sa langit, ikakahiya ka niya. Amen? Kaya ang hiya galing sa dyablo. Ang takot ay galing sa dyablo. Kaya anong dapat gawin? Palayasin mo. Iba sa inyo, pagka magpalayas kayo, nako, lumayas ka! Pero pagka dyablo, yung hiya, lumayas ka. Kung anong tapang ninyo sa physical, ganoon din ang tapang ninyo sa dyablo. Amen? Bakit? Siya kaaway ninyo. Pinaparalyze ka ng hiya, ng takot. Noon, hindi ako magamit ng Panginoon. Pero inalis ko na, binura ko na sa vocabulary, wala na yung hiya. Wala na yung takot.
sapagkat hindi ako binigyan ng takot ng Diyos, kundi kapangyarihan, pag-ibig, and sound mind. Kailangan kumapit tayo sa Diyos. Amen? Pagka wala na yung takot, tingnan mo, nakakapagpatotoo ka na. Tingnan mo, pagka sinabi ng Diyos sa iyo, sharean mo yan. Sharean mo. God loves you. Tuturuan ka pa ng one verse evangelism. Di lalo ka magkaroon ng confidence. Tingnan mo, sa kakashare mo, tingnan mo. May nadala ka sa Panginoon. May tumanggap sa Panginoon. Kasi walang tumatanggap. Bakit? Walang nagsishare. O kung may nagsishare, nahihiya, natatakot. Bakit? Dahil naniniwala sa kasinungalingan ng dyablo. Pero sabihin mo, mula ngayon, hindi na ako maniniwala sa kasinungalingan mo, dyablo. Kaya ko to. Kaya kong manalangin. Kaya kong magpatotoo. Kaya kong ibahagi yung kabutihan mo sa akin. Kaya kong ipatotoo lahat ng kabutihan mo sa akin. Ipagmamalaki kita, Jesus. Amen! Pag-aralan mo mag-pray ng malakas, nang sa ganun, mawala yung nervous mo at saka yung takot mo. Pagka magsalita ka sa iba, ready ka na. Alam po ninyo, nag-umpisa lahat sa pagkakamali, pagkukulang. Ako, yung mga dati kong sermon, pinakikinggan ko, miski ako ayaw kong pakinggan. Miski ako pagka pinapakinggan ko, nakakatulog ko, napaka-boring. Pero salamat sa Diyos, binigyan tayo ng pagkakataon para matuto. Amen? Kaya sinishare namin ngayon, may improvement naman. Hallelujah. Malupit ang dyablo, masama siya. Kaya sabi niya sa 1 Peter 5:8, maging handa kayo at magbantay. Sabihin mo, magbantay ka. Maging handa ka. Maging alerto ka. Dahil ang dyablo, naghanap siya ng pagkakataon para siluin ka. At atakihin ka niya pagka nanlalamig ka. Atakihin ka niya pagka hindi ka nagpapatawad. Atakihin ka niya kapag ikaw ay nagpapabaya sa panalangin, sa pagsamba. Atakihin ka niya kapag ikaw ay nag-stay sa bahay, katulad ni David. Imbis na siya ay magpaggera, nanatiling sa bahay, tignan mo na Bathsheba siya. Hello? Malupit siyang dyablo. Naghahantay siyang pagkakataon para wasakin ka niya. Kaya bantay ka. Paano magbantay? Gamitin mong weapon mo, panalangin, pagsigaw sa Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Weapon mo yan. Amen? Pagka nagpupuri ka, sumasamba ka, nananalangin ka, ang dyablo kumakaripa siya sa takbo. Hello? Nandiyan po ba kayo? Kumakaripa sa takbo ang dyablo. Merong isang satanista na born again. Alam nyo ba, maraming satanista ngayon na born again. Bakit? Nakikita nila mismo si Jesus. Nanguusap si Jesus mismo sa kanila. Na born again itong satanista, gumawa siya ng libro. Sumulat siya ng libro. Nabasa ko yung libro niya. Ang ginagawa nila ay pinepenetrate nila kahit na yung church, kine-curse nila yung pastor. Pinagpipray nila na mag-fall ang pastor, mapahamak siya, kaya kailangan magkaisa tayo magpipray. At nagpipray sila pagka natutulog yung mga Kristiyano. Habang sila nananalangin na magkaroon ng earthquake, na magkaroon ng sakuna. So kung minsan papasok sila sa bahay at sasalakay nila ang pamilya. Pero meron sila lahat na sasalakay nila, pero isang bahay hindi nila masalakay. Bakit? Kasi pinapaligiran ng mga anghel. Sabi niya sa libro, hindi kami makapasok, hindi kami makapenetrate, nag-usap-usap kami. Bakit? Nakapaligid ang anghel. Bakit? Kasi yung isa doon, na Kristiyano, nakaluhod siya palagi, nananalangin, nagpipray in the spirit, nagwo-worship. Tapos sinasabi niya, paligiran mo ang aming bahay ng iyong mga anghel. Balutan mo kami ng iyong banal. Hindi makapasok ang dyablo! Anong weapon mo? Prayer, worship, papuri sa Panginoon, blood of Jesus. Inihingi mo, pinapanalangin mo mga angel, paligiran ka at ang iyong buong pamilya. Magbantay ka. Amen? Sabi mo sa katabi, magbantay ka. Threat ka sa dyablo. Bakit? Kasi nagpupuri ka sa Panginoon. Maraming maliligtas dahil sa iyo. Lalo na pagka sumusunod ka sa Diyos. Gagamitin ka ng Panginoon. Amen? Malupit ang dyablo. Susunod. Ano pang characteristic at nature ng dyablo? Mapagmataas ang dyablo. Sabi niya dito, sa 1 Timothy 3:6,
Hindi siya dapat isang baguang mananampalataya ang gagamitin nyo. Baka siya maging palalo at mahatulan na gaya ng dyablo. Huwag daw itayo natin o pastor o leader yung hindi bagong mananampalataya. Kailangan dumaan siya sa process. Kailangan lumago siya sa character. Kasi baka magmalaki siya. At maging katulad siya ng dyablo na magmalaki. Hindi create ng Diyos ang dyablo. Ang create ng Diyos ay anghel. Pero yung mga anghel may free will sila. Kaya nagmataas ang dyablo. Gusto niya pagigitan ng Diyos. Kaya ang pride, ang pinagmulan ng pride, galing sa dyablo. Kaya kung may pride ka pa hanggang ngayon, lunukin mo na yung pride mo. Magpakababa ka sa Panginoon. Amen. Ano ba yung pride? Halimbawa, may inuutos ang Panginoon sa'yo, manalangin, hindi ka nanalangin, pride yun. Pagka sinabi ng Diyos sa'yo, sharean mo yan, magpatotoo ka sa Kanya, huwag mo akong ikaya, hindi mo ginawa, pride yun. Hello? Pagka may instruction sa salita ng Diyos, hindi natin sinunod, pride yun. Pagka ginagawa natin, yung gusto natin gawin, pagmamataas yun. At ang nagmamataas, ibabagsak ng Diyos. Pero ang nagpapakumbaba, sumusunod sa Panginoon, nagpapasakop sa Kanya, itatanghal ng Diyos, ipopromote niya, i-empower niya, gagamitin niya. Matagumpay siya. Amen? Kaya mamili kayo. Kailangan lalisinan niya sa vocabulary yung pride. Pagka nasaktan ka ng iba, sabi ng Matthew 18, yung nakasakit sa iyo, lapitan mo. At sabihin mo sa kanya, alam mo kapatid, nasaktan mo ko. Kasi yung sinabi mo ba naman sa akin, kapapasok ko lang sa church bago akong gupit. Tapos sinabi mo, sinong gumupit sa iyo? Buhay pa ba? Alam mo, asakit noon. Parang tingin ko sa, ko ay pangit ako. Pwede ba? Sinasabi ko siya kasi sinabi ng Matthew 18. Nilapitan ka ng ganon. Alam mo kapatid, sorry. Nagkamali ako. Padalos-dalos yung aking salita. Nagbibiro lang ako pero nagkamali ako. Aminin mo na. Humingi ka na ng tawad. At magpatawad ka na. Amen? Kasi bakit? Delikado ka. Bakit? Kapag ka na-offend ka, yung offense na yon, spirit yon, bait, pain ni Satanas yon, strategy ng kaaway, para maglamig ka, para hindi ka na maniwala sa iba, para umalis ka sa church. Karamihan ng tao, kaya wala sila sa church, na-offend sila. Amen? Si Ahithophel, sa 2 Samuel 16:23, yung buhay ni Ahithophel, itong pag-aaralan natin sa mga susunod na siya po ay, ang wisdom niya galing sa Diyos. Meron siyang gift of wisdom. Pagka siya advisor siya ni King David, palagi siyang pinakikinggan ni King David. Bakit? Kasi yung salita ng Diyos, salita niya parang salita ng Diyos. Amen? Ginagamit siya ng Panginoon. Advisor siya, nag-a-advise siya kung anong gagawin ng king. Kung saan pupunta ang king, kung anong gagawin niya para magtagumpay siya. Talagang pinakikinggan siya ng mga king, ng mga hari. Pero minsan, na-discourage, na-offend si Ahithophel. Kanino siya na-offend? Kay King David. Bakit? Kasi si Ahithophel at saka si Bathsheba, magkamag-anak sila. Pamilya sila, parang lolo niya. So, nung nagkasala si David kay Bathsheba, nalaman ni Ahithophel na discourage siya, na-offend siya. So, magmula nun, hindi siya nakapagpatawad, hindi niya kinausap si David, hindi niya siya nagpatulong doon sa offense niya. Ginamit ni Satanas yun para kalabanan si King David at para i-curse si King David. So, itong nangyari, si Absalom, isa siya sa anak ni David, nagrebelde siya kay David. At sumama si Ahithophel sa rebellious na si Absalom. Gusto niya kasing maging king si Absalom, palitan si David. At pinayuhan niya ng masama si Absalom. Pero alam mo, kahit na naririnig niya ang Diyos, ginagamit siya ng Panginoon. Dahil sa offense, hindi na siya pinakinggan ni Absalom at nag-suicide siya, nagpatiwakal siya. Sayang ang buhay niya. Gifted pa naman siya. Punong-puno siya ng gift sa Panginoon. Kaya niyang makinig sa Diyos, marinig ang boses ng Diyos, at pinakikinggan siya. Pero dahil sa offense na yon, nasaktan siya, nabigo siya, hindi na siya ginamit ng Diyos. At napaka-tragic yung buhay niya.
Nag-iwan siya ng legacy sa kung saan dahil sa offense, nasira ang buhay niya. Kaya sinabi ng Biblia, magbantay kayo. Amen? Pagka kayo na-offend, ay pumunta ka doon sa taong naka-offend sa iyo. Ikaw naman na naka-offend, ay mag-ingat ka sa pananalita mo. Nandito tayo sa iglesia, yung closing prayer natin mamaya, we are here to build one another, not discourage one another. We are here to encourage one another. Kaya yung appreciation, palagi mong gawin. Pagka mag-a-appreciate ka, hindi ka mamamali. Walang madi-discourage sa iyo, ma-encourage sila sa iyo. Bakit? Puro ka appreciation. At pagka tao in-appreciate mo siya, lalakas siya, titibay siya, tatatag siya, at gustong-gusto kanyang kausap, gustong-gusto kanyang kasama. So, ang role natin ay mag-appreciate palagi. Kapatid, salamat nandito ka, bago ka gupit, bagay sa iyo. Babae-babae, lalaki-lalaki, lalo kang gumanda sa gupit mo. O, tingnan mo. Kaya sabihin mong, sinong gumupit sa iyo? Buhay pa ba? Si Jesus na nasa kanya, si Jesus nasa iyo. Ang inaaway mo, si Jesus na nasa kanya. Pwede bang mag-away si Jesus? Hindi. God is a God of peace. He is peacemaker. He is the Prince of Peace. Kailangan tayo, peacemaker tayo. Amen? Hindi tayo troublemaker. Amen? Kaya makipagkaisa kayo sa church. Tingnan nyo, sino nakapunta sa Vienna? Pakitaas ang kamay. Una, thank you sa inyo lahat. So, ang unang-unang napapansin nila pagka pumapasok sila sa church, napaka-orderly, napakaganda ng program. At for the glory of God, ay masisense mo yung presence ng Panginoon. At nagkakaisa ang bawat isa. Amen? For 30 years, yun ang pinipreach ko. Ito ang pinipreach ko. Mag-appreciate. Pagka tao hindi mo ina-appreciate, magde-depreciate siya. Alam mo yung depreciate, di ba? Pagka hindi mo ina-appreciate ang tao, ang appreciation, nag-glow sa relationship, nagbibigay ng glow sa relationship. Hindi boring ang relationship. Amen? Gusto ng Diyos, magpalakasan tayo. Di ba tayo nagpupunta, huwag niyong kaligtahan, pumunta sa church para magpalakasan tayo. Kaya, mag-ingat tayo sa ating pananalita. Isang salita lang, napakahirap para share ng gospel ang bawat isa. Bago pumunta sa church, panalangin, pag-aayuno, act of kindness, gagastos ka, kung anong gagawin mo. Tapos isang salita lang ng iba, aalis na yung tao. Yung iba, magaling sila sa pagpapaalis. Isang salita lang. Kaya mag-ingat, bago ka magsalita, isipin mo munang 20 times. Pa-check mo sa asawa mo, ito kaya ang aking sasabihin? Ma-encourage kaya yung ibang kapatiran? O madi-discourage? Kung madi-discourage siya, isipir natin ang ating... May isipir yan. Sabi mo, 1, 2, 3. May isipir yan eh. Sabihin mo lang kung ano yung maganda, yung mabuti, tama. Amen? Huwag kang magsalita ng negative. Huwag kang mag-correct. Kami na lang magko-correct sa inyo nang may maayos na koreksyon. Tamang oras, tamang lugar, tamang salita. Amen? Mag-ingat tayo sa ating sinasabi. Kahit mga pastor, tinuturuan namin ng mga pastor, mga leaders, mag-ingat kayo sa pagko-correct. Tamang oras, tamang lugar, tamang salita. Eh kung galit ka, nagko-correct ka, sa mukha mo lang, mahal kita sa Panginoon. Bakit mo ginawa yun? Nagmamalasakit ako sa'yo, nagkikera ko sa'yo. O dating mo, parang brusko. Tatakot na yung tao. Nailaga na kailangan. Alam mo kapatid, mahal kita sa Panginoon. Kung nakikiusap ako, kung pwede lang naman. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang tono ng boses namin. Kasi yung tono ng boses, yung word na malumanay, nakakapagpagaling. Pero yung word na harsh, nakaka-destroy ng buhay. Harsh word create anger. Pero yung soft answer, turn away anger. Kaya yung iba nagagalit na sila, alam mo, galit ako sa iyo. Ay siya, galit ako sa iyo. Gusto na kitang kurutin. Gusto na kitang sampalin.
Oh, tingnan mo, hindi ka magagalit sa gano'n kasi galit man siya pero wala ito sa tono ng boses niya eh. Andiyan po kayo. Di ba? Sa asawa mo, para manatili ang relationship mo sa asawa, gawin mo yung paborito niyang gawin na hindi naman kasalanan. At huwag mong gawin yung ayaw niyang gawin. Ganon din sa pakikipagrelasyon sa bawat isa. Gawin mo kung ano yung gusto niyang gawin. Yung tama, yung mabuti. Huwag mong gawin yung masama at huwag mong paulit-ulitin gagawin. Amen? Kasi mananagot tayo sa Diyos. Malaking kasalanan yung nag-offend, yung nagsalita ng harsh word, at saka yung na-offend. Yung na-offend, kailangan magpatawad. Pumunta ka dun sa taong naka-offend sa iyo, sabihin mo sa kanya. At pagka pinuntahan ka, admitin mo na kagad. Huwag ka nang magpunta-punta kung saan-saan. Alam mo, sorry kapatid. Lalo na kung leader ka. Amen? Huwag mo nang sabihin. Ang Pilipino way kasi sabihin pa sa iba. Yung sinabihan mo, sinabi, dinagdagan pa. Nagsinungaling pa, naging ama yung kasinungalingan. Nagkumalat na sa buong iglesia hanggang nag-divide ng church. Huwag tayo magpagamit sa dyablo. Magpagamit tayo sa Panginoon. Amen? Magpagamit ka sa mabuti, sa tama. Hallelujah! Praise the Lord. Ako po, ito, example ko to, ini-example ko to kasi nangyari talaga sa akin. Ako, na-offend ako ng senior pastor namin. May nagsalita siya straightforward. Alam mo na yung mga European at saka Western ay pagka magsalita la, direct to the point. Sa Pilipino, may paligoy-ligoy muna. Kumbaga sa Pilipinas, sa Vienna, pagka magsalita yung gusto nilang sabihin sa mismong pasyente. Sa atin, padadaan pa sa magulang eh. Sila sabihin nila, alam mo, may cancer ka, 3 buwan ka na lang mabubuhay, mamamatay ka na. Straight forward, sasabihin nila gano'n. Yung merong sakit, lalong maghihimatay. So, na-offend ako ng isang senior pastor namin. Tinake ko personal. Kaya yung offense, bait of Satan yan. Tinake ko personally. Tapos pagka nagmi-meeting kami, siyang senior pastor, sabi ng diablo sa akin, tingnan mo, pinariringgan ka. Yung tinutukoy niya, ikaw yun. Talagang ang diablo talaga. Pero ako, napadala ko sa diablo. Oo nga, totoo nga, ako nga yun. Kaya kung minsan nagwa-walk out ako sa meeting, kasi parang ako talaga pinariringgan. Minsan ayaw ko siyang pakinggan. Nagpiprisaya, gusto ko nang umalis. Bakit? Naniwala ako sa diablo. Yung offense, bait ni Satan yon, pakana ni Satan yon, para ma-disturb ako. So ako, pag ako'y nagwa-worship ng ganito, maya-maya naisip ko, nasira yung worship ko. Ako'y nagpipray, maya-maya, naisip ko na naman, wala, nagtumigil ako mag-pray. Nagkakaroon ako ng hinanakit, nagkakaroon ako ng tampo. Mag-attend na naman ako ng meeting. Yan, tingnan mo, ikaw mismo yun. Kung sino sinasabi niya, ikaw mismo yun. Paniwala naman ako dahil may offense ako eh. Pero sinunod ko ang salita ng Diyos. Even when it hurts. Even when it's hard. Sinunod ko. Puntahan ko yung taong naka-offense sa akin personally. So sabi ko, Pastor, nung may sinabi kang ganito, na-offend mo ko. Kaya sumama ang loob ko. Kaya eto. Alam mo yung pastor, hingi ng tawad. Wala siyang sinabi nagdailan. Pastor Larry, I'm sorry, hindi ko sinasadya. Wala akong plano na ganun. Patawarin mo ako. Bigyan mo akong pagkakataon para may tuwid ko ito. Pero sorry, humingi ako ng sorry. O sige, pinapatawad kita. Nung nagpa-sorry siya, nung pinuntahan ko siya, nabunot yung tinik. Nung nag-meeting kami uli, wala na. Kahit may sinasabi ang diablo, hindi na ako naniniwala. Wala na sama ng loob. Hello? Natalo ang diablo sa magitan ng sinunod ko ang salita ng Diyos. Pero alam mo, napag-isip-isip ko, kaya ako itong ginagawang example, kung hindi ako sumunod sa Diyos, siguro hindi na ako pastor ngayon. Siguro hindi ako makakapagpatayo sa harapan ninyo ng ganito. Pero dahil sinunod ko ang salita ng Diyos, nawala yung offense, naging best friend kami. Naging close friend pa kami. Hanggang ngayon, close friend kami. Hindi kami enemy, close friend. Amen? Nandiyan po ba kayo? Nanalo ang Panginoon, natalo ang diablo. Pagka sinunod mo ang Diyos, matatalo ang diablo. Iyak ng iyak ang diablo. Kaya patawanin natin ang Panginoon. Pasiyahan natin sa magitan ng pagsunod sa Kanya. Amen po ba? Susunod? Naku, medyo magtatagal yata tayo dito. Okay ba sa inyo?
Ang Diablo nagkukunyaring anghel. Nagpipretend siya din na angel of light. Kaya huwag kayong magpatingin sa albularyo, sa espiritista. Kala nyo nananalangin yan, pero tumatawag yan sa Diablo. Ang nagpagaling sa inyo, hindi ang Diyos, ang Diablo. Kaya imbis na gumaling kayo, kinurse pa kayo. Bakit ko alam? Merong kapatiran sa church, pinagtapat niya. Maraming kapatiran sa church. At merong isabihan ko ka lang ng ano. Yung tatay niya nakakapagpagaling. Pero sino tinatawagan niya? Hindi Diyos, Diablo. Pagka may bata na bagong libing, na batang-bata, kukunin niya yung dila, tapos kakainin niya, tapos makikipag-covenant siya sa Diablo. Bibigyan lang siya ng kapangyarihan ng Diablo, yun ang gagawin niya. Ibibigay niya ang buhay. Andiyan po ba kayo? Pinagtapat ng anak, yun ang gawain ng tatay niya. Kaya gustong i-transfer sa kanya. Pero na-deliver siya, na-set free siya sa EGR. Amen? So, yun po. Nagpapanggap ang Diablo na anghel. Angel of light. Kaya mag-ingat ka, magkaroon ka ng discernment. Amen? May mapagpanggap na tao o ng espiritu. Nanunukso siya para tayo magkasala. Nananakit siya at nagkakanulo. Sinong naglalagay sa isip ni Judas para ipagkanulo si Jesus? Ang Diablo. Amen? Susunod? Nanlilinlang siya. Tinan mo, maraming malilinlang na tao dahil sa uling araw, kahit ng mga Kristiyano, malilinlang sila ng mga katuruan ng Diablo. Nandiyan po ba kayo? Kaya lumago tayo sa pananampalataya. Alam natin yung mga pakanan ng Diablo, lilinlangin niya tayo. Amen? Sa mga katuruan. Ngayon, ang dami ng katuruan. Miski ngayon, yung patay, pinapatanggap sa Panginoon. Ganun na katuruan ngayon. Maraming mga katuruan ngayon na katulad natin sila, pero ang katuruan nila ay merong nagde-declare na sila na si Kristo. Sila na si Yesu Kristo, na silang pinakamayaman tao, na siya ang pinakamakapangyarihan na tao, pero ngayon nasa kulungan. Ang daming naniwala, pero tinan mo, nalinlang sila. Huwag kayong magpalinlang sa tao, sa Diablo. Amen? Maging committed kayo sa Panginoon. Alam mo, ang nalilinlang yung nagre-rebelde. Sa church, may mga umalis, nagrebelde, napunta sila sa kulto. Sa iba-ibang katuruan. Bakit? Kasi nagre-rebelde. Doon, pinaniniwala nila lahat. Wala silang sandata. Kaya sabi ng Diyos, isuot mo yung baluti mo. Isuot mo yung armor mo. Amen? Kasi kung hindi mo suot, makipunta ka sa gera, wala kang panangga. Wala kang panlaban. Exposed ka sa Diablo. Amen? Wala kang pang-opensa, wala kang pandepensa. Kaya pupunta tayo doon. Tingnan po ninyo, meron tao na palagi siyang nadi-discourage. Kasi bakit? Mahilig siyang tumingin sa tao. People pleaser siya. Palagi siya nagre-reklamo sa pastor. Gusto ko nang umalis sa church kasi pagka tinitingnan ko yung mga tao, hypocrite sila. Pagka tinitingnan ko yung mga tao, nadi-discourage ako sa kanila. So, binigyan siya ng example. Sabi niya, tumingin ka kay Jesus. Huwag kang tumingin sa tao. Sinabi sa Bible, never kang tumingin sa tao. Mag-expect ka sa tao. Ang sinabi sa Bible, looking unto Jesus. Siya ang author, nag-umpisa ng iyong pananampalataya. Siya rin magtatapos ng iyong pananampalataya. Bibigyan kita ng halimbawa, sabi niya. Itong baso, ibibigay ko sa iyo, pupunin ko ng tubig, tapos maglakad ka. Tignan mo yung nilalakaran mo, siyempre, baka matisod ka. Pero tignan mo rin yung mga tao. Huwag mong tignan yung baso. Tinuturuan niya na tumingin kay Jesus. Huwag sa tao. So, naglakad siya. Tumitingin siya sa tao. Tumitingin siya palagi sa tao. Hanggang bumalik siya. Halos walang natira doon sa tubig. Bakit? Sabi niya. Bakit naubos ang tubig? Dahil nakatingin ka sa tao. Yung tubig, yung baso, yan si Jesus. Yung tubig, yun ang gift na binigay ni Jesus. Pero sayang yung gift mo. Katulad ni Ahithophel. Bakit? Kasi tumitingin ka sa tao. Pero this time, pupunin ko ulit ng tubig, tumingin ka sa nilalakaran mo, pero tumingin ka palagi sa baso, huwag sa tao. So, nung tumingin siya sa baso, tsaka sa tubig, sa nilalakaran niya, at pagbalik niya doon, halos walang nasayang na tubig. Kaya ganyan ang gawin mo, tumingin ka kay Kristo. Huwag kang umasa sa tao. Ang tao, hindi naman siya nagligtas sa iyo. Hindi naman siya nagpakahirap sa iyo. Ang tignan mo,
Ang concentrate mo, ang focus mo si Kristo. Yung ginawa niya sa iyo, hindi ka mawawala sa Panginoon. Hindi masasayang yung gift na binigay ng Diyos sa iyo. Hindi masasayang yung talent na binigay. Magagamit mo yan for the glory of God. Hindi ka matitisod. Bakit? Nakatingin ka kay Kristo. Hindi ka madi-discourage. Kasi si Kristo perfecto. Hindi ka niya iwanan. Hindi ka niya pababayaan. Ang tao pwede kanyang ma-fail. Ang tao pwede siyang hindi makatupad doon sa pangako niya. Pero ang Diyos tumutupad sa pangako niya. Perfecto ang Diyos sa lahat ng kanyang kaparaanan. Kaya mapagkakatiwalaan. Amen? Kaya kailangan alisin mo yung doubt mo, unbelief mo. Madali kang manampalataya. Kasi ang pananampalataya, yan ang weapon mo. Amen? Ang pananampalataya, yan ang weapon mo. So, nanlilin lang ang dyablo. Meron ba kayong typewriting dyan? Na empty typewriting? Yan. Ganito ang relationship. Relationship sa Diyos, relationship lalo na sa asawa, pamilya, relationship sa magkakapatiran. Kaming dalawa ni Pastor Marlene, 33 years na kaming married. Pero hanggang ngayon, nagkakamali pa rin ako sa pananalita. Hanggang ngayon, nagkukulang pa rin siya, nagkakamali. Bakit kami nagtagal ng 33 years? Moving forward. Bakit? Dahil pagka tinitingnan ko si Pastor Marlene, marami siyang kabutihan na ginagawa sa kanyang buhay, sa akin. Bilang asawa at bilang kapatiran sa Panginoon, bilang kapwa manggagawa ng Panginoon, marami siyang kabutihan na nagawa. Ako man, ganun din may nagawa sa kanyang kabutihan. Pero, may mga dot dito. Anong tingin nyo dito? Anong nakikita nyo? White. Anong nakikita nyo? Pwede ko ba itong sulatan? Hindi ba bawal sulatan ito? Anong nakikita nyo ngayon? Dot. Oh. Eh kung nakikita ni Pastor Marlene yung mga dot ko, hindi niya nakikita yung kabuuan ko, ay magpi-fail ang relationship namin. Masisira ang relationship namin. Magre-reklamo siya. Sabi niya, puro lang negative ang nakikita mo sa akin. Hindi mo nakikita yung kabuuan ko. Magtatampo ako sa kanya. Hindi ko siya mapapatawad. Bakit? Kasi nakikita ko lang yung pagkakamali niya. Pero pagka-iisipin ko, ang daming nagawang kabutihan, ginagawang kabutihan ng aking asawa, yun ang titingnan ko. May pagkakamali siya, may pagkakamali din ako, may pagkukulang siya, may pagkukulang din ako, patawarin ko siya. Pero mag-focus ako. I-appreciate ko palagi yung mabuting ginagawa niya. Ang dami. Talagang magtatagal ang aming relationship. May pagkakamali, meron. May dot, meron. May pagkukulang, meron. Pero love covers multitudes of sin. Mas makikita yung ganon din kayo. May magawa man kaming kasalanan sa inyo, pero tignan nyo naman yung kabuuan. Huwag nyo lang tignan yung isang pagkakamali para magtagal ang relationship namin. Bigyan nyo naman kami ng pagkakataon. Willing kaming magpakorek. Sabi ko sa mga pastor, kailangan willing tayong magpakorek. Willing tayong matuto. Willing tayong humingi ng tawad at magpakababa. Amen? Pero meron din naman kaming ginagawang mabuti. Kailangan din namin ng appreciation ninyo. Amen? Yung mga pastors, leader natin, kailangan din ng appreciation nila. At ganun din kayo, i-appreciate kayo. Amen po ba? Pero, mag-focus tayo dun sa kabutihan na nagawa. Huwag lang dun sa dat. Para magtagal, lumago, ang relationship natin. Kasi natutuwa ang Diyos pagka nagkakaisa tayo. Ang susi ng revival, pagka nagkakaisa ang mga leaders, ang mga anak ng Diyos, nagkakaisa. Marami tayong ma-accomplish. When we are together, when we are united, many miracles will going to happen. We can reach many souls for Christ. Amen. At yung iba, gusto nilang sumama sa atin. Bakit? May pagkakaisa. Walang kompetisyon. Merong pagkakaisa. Amen. Ang bawat isa ay nag-desire na magtagumpay ang bawat isa. Hindi walang kompetisyon. Tingnan mo kahit magkaiba yung kutsara at tinidor, yung fork at saka knife. Pagka kumain ka ng steak, hindi ka pwedeng kumain ng steak na knife lang. Hindi ka pwedeng kumain ng steak na pork lang. Susubo mo ba yung buong pork? Diba? Hindi, kailangan mo ng knife and fork. Kung minsan kayo yung knife, yung isa pork, magkaiba kayo. Okay lang magkaiba, pero may pagkakaisa sa pagkaiba.
In diversity, there is unity. Amen? Tapos pagka kinain mo steak, sabi ng British, lovely. Are you ready to die today? To die? Hallelujah. May natututunan po ba kayo? Ngayon tingnan natin yung mga, kaya sabi ito, kaya isuot ninyo at gamitin. Isuot at gamitin ang mga kagamitang pandigma na regalo ng Diyos. Yung mga pandigma na ito, regalo ng Diyos. Dahil sa ginawa ni Jesus sa krus, binigyan niya tayo ng pandigma. Unang-una, number 7, mag-umpisa tayo sa number 7. Pray. Yan ang weapon mo. Pray in the Spirit. Alam po ninyo, magangad kayo. Sabi sa Bible, covet. Bawal ang mag-covet sa Ten Commandments. Do not covet thy neighbor's house. Pero dito sa 1 Corinthians 14:1, sabi ni Jesus, sabi ng salita ng Diyos, covet, desire. Nasahin mo, pag nasahin mo, yung gift of the Holy Spirit, yung fruit of the Holy Spirit, but also the gifts of the Holy Spirit. Lalong-lalo na yung devotional tongue. Amen? Pag nasahin mo yun, kasi para yan sa iyo, weapon mo yan. Amen? Wag kang, sabi ni Jesus, wag muna kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo nakakatanggap. Ganon ka-desperado ang mga disciple, kaya sila'y napuspos ng banal na Espiritu. Kaya ang panalangin, weapon natin. Pagka mapanalangin ka, katulad ng sinabi ko, nag-aapoy ka. Diba? Pagka nag-aapoy ka, hindi ka pupuntahan ng lamok. Hello? Kaya nagsisiga sila ng apoy sa atin. Bakit? Kasi malamok. Pero pagka nag-aapoy ka, hindi ka pupuntahan, hindi dadapo ang lamok sa'yo, patayan lamok. Kaya kailangan mag-apoy ka sa Panginoon. Mag-alab yung pananampalataya mo sa Diyos. Mag-alab yung pagsamba mo sa Panginoon. At panalangin mo, amen? Noon nga, binibigay mo lahat sa kaaway. Nung sa mundo pa tayo. Pero ngayon, bigay mo na todo-todo mo na sa Diyos. Sumigaw ka sa Panginoon ng papuri. Amen? Dati sinisigawan mo ang asawa mo. Ngayon, sigawan mo ang Diyos. Panginoon, proud ako sa iyo. Pinupuri kita, sigawan mo ng ganon. Huwag kang magtipid. Pagka sa Panginoon, maging magarbo ka. Huwag mong tipirin ang boses mo. Pagkasigaw ka ng sigaw ng papuri, tingnan mo. Nadideliver ka sa pride. Nasiset free ka sa mga selfishness. Nagbibigay ka sa Panginoon ng papuri, nawawala yung pagkamakasarili mo. Pagka nagbibigay ka sa Diyos ng panalangin, tingnan mo, nawawala yung mga galit, yung mga hinanakit. Amen? At wala ka ng boses, hindi mo nasisigawan yung asawa mo, yung anak mo. Diba? Merong kwento na totoong nangyari sa revival sa Wales. Miner yung mga tao. Si Ivan Robert ay senior niya, nagkaroon ng revival. Yung mga miners, may mga kabayo sila. Sinisigawan nila, minumura nila. Sumusunod yung mga kabayo. Pero nung na-born again sila, na-revive sila, hindi na sila nagbumura, hindi na sumusunod yung mga kabayo. Bakit? Kasi alam nilang salita ng kabayo, mura. Pero na-revive yung miners through Ivan Roberts, na-revive sila, hindi na sila nagbumura. Kaya, kahit anong paluin nila, kahit anong sige, hindi na sumusunod. Bakit? Nabago yung tao. Para bang yung tao na pagka wala siyang pera, pati aso na walang kasalanan, tinatadyakan sa galit dahil walang pera. Pero nung na-born again, na-revive, pati aso, nagtaka, nabago ang amo namin kasi hindi na kami tinatadyakan. Pinapakain na kami na masasarap na pagkain, hindi buto-buto lang. Hello, nandiyan po ba kayo? Kailangan natin ma-revive, mabago, ma-transform. Amen! Mawala na yung mga galit, mawala na yung mga nanakit, mawala na yung mga pride, mawala na yung takot, mawala yung sinasabing hindi ko kaya, kaya mo yan! Tapos yung helmet, si Jesus yan. Helmet, Jesus Christ is the helmet of our salvation. Itakip natin siya sa ulo natin. Amen? Magpabalo tayo ng dugo ni Jesus, ilagay natin yung helmet. Ngayon, pagka naging ma-pride na tayo, hindi na kasya yung helmet. Lumaki na yung ulo natin. Yung helmet, God, salamat sa ginawa mo sa akin. Umaga pa lang, God, salamat, sinusot ko yung helmet. Salamat, niligtas mo ko. Kung di dahil sa iyo, hindi ako maligtas. Ikaw ang nagligtas sa akin. Kaya harap ako sa iyo para magpasalamat, purihin ka. Tapos yung breastplate of righteousness. God, alisin ko na yung takot ko, yung hiya ko sa tao. Ikaw ang aking katwiran, binigyan mo ako ng katwiran, lalakad ako sa kalooban mo, sa katwiran. Alisin ko na yung hiya sa tao, yung takot, yun ang pumipigil sa akin. Alisin ko na yung mababang self-esteem ko. Ako'y
Pinagpala mo na. Ako'y binless mo na. Binigyan mo ako ng katwiran. Pagka tinitignan mo ako, hindi mo nakikita yung mga palpak kong gawa. Ang nakikita mo, si Jesus. Ang katwiran ni Jesus sa buhay ko. Amen? Kaya mawala na yung mga pride, yung mga anger, mawala na lahat ito sa pangalan ni Jesus. Palayasin mo lahat yun. Spirit of anger, lumayas ka. Spirit of mahinang loob, lumayas ka. Spirit ng hiyas at tawa, layas! Tigil ka sa diablo. Huwag sa asawa mo. Huwag sa pusa mo. Huwag sa aso mo. Nandiyan po ba kayo? So, breastplate on love, tapos truth. Ang nag-handle sa breastplate, kung wala kang belt, maluwang yon. Para nagsuot ka ng maluwang na damit. Kailangan may belt yon. Ano sabi dito? The word of God is truth. Isuot mo yung belt of truth. Mamuhay ka sa katotohanan. Huwag sa mali. Huwag sa kasinungalingan. Huwag sa kadiliman. Mamuhay ka na sa katotohanan. Amen? Ang katotohanan, ang salita ng Diyos, i-meditate mo, i-apply mo, mag-submit ka, at i-obey mo ang salita ng Diyos. Hallelujah! Tapos yung shield of faith, panangga mo sa diablo. Meron kang panangga. So pagka pinana ka ng araw, araw ng pride, araw ng takot, pinana ka ng kaaway, mga arrows niya. Kaya yung tamburin, magaling yung tamburin, magaling silang mag-araw eh. Di ba arrows yan? Magkaroon ka ng childlike faith. Alam po niyo kung ano yung childlike faith? Yung childlike faith, yung bata na musmos, tingnan mo kahit walang pantalon yan, hindi nahihiya. Pagka binati mo, naku, ano pa yan? Tuwan-tuwa pa. Hindi nahihiya. Bakit? Makapal ang mukha. Hindi nahihiya kasi inosente siya sa kasalanan. Gusto ng Diyos, huwag tayong mahiya. Ipagmalaki natin ng Diyos. Pagka kayo mag-worship, ibigay todo mo na. Amen? Huwag yung nanonood ka. Huwag yung iba, pumapalakpak, yung iba, sumasayaw sa harap. Kaya sumasayaw sa harapan, nagwa-warfare sila, at para gayahin natin sila din, sumayaw din tayo, para i-encourage tayo. Hindi, nanonood tayo. Sige, sumayaw kayo, ako manonood. Meron ba namang paggalang sa Panginoon mayan? Alam po ninyo, yung mga anghel, pagka nakita na nila yung presensya ng Diyos, holy, holy, talagang in reverence, in awe of God. Walang casual. Kundi lahat nakafocus sa Panginoon. Pagka nagwo-worship tayo, siya lang nanonood. Si Jesus. Pinapanood tayo. Pero kung makasta tayo, pero pagka manood ka ng basketball, talagang nakashoot! Pagka nagwo-worship, diba? Tingnan natin, sino ginagalang natin yung mga tao? Pinapalakpakan natin yung mga tao, samantalang ang Diyos, hindi natin mapalakpakan. Minsan, palakpak natin, pang-artista lang. Ang Diyos! Hanggat hindi mamulay yung kamay mo. Amen. Huwag kang mahiya. Yung iba, nahihiya. Pero sa masama, hindi nahihiya. Mabuti yan. Truth. Amen. Shield of faith. Magkaroon tayo. Pagka sa Diyos, maniwala ka kaagad. Alam po ninyo, ginawa kong prinsipyo sa buhay ka. Basta ang Diyos, salita ng Diyos, kaagad kong paniwalaan. Huwag ko nang ipagpabukas. Huwag ko nang i-delay. Kaagad kong paniwalaan. Sapagkat ang Diyos ay totoo siya Diyos. His word is truth. Amen? Maasahan ng Diyos ang salita niya. Pagka nangako ang Diyos, hindi napapako. Kung anong sinabi niya, gagawin niya. God is true to His word. His promises are eternal. Heaven and earth will pass away, but the word and promise of God will not pass away. Pagka sa tao, mag-ingat ako, hindi ako basta-basta magtitiwala. Diba? Lalong-lalo sa labas. Baka ma-scam ako. Biro mo, sasabihin sa iyo, may mga lumapit ng mga kapatid, buti lumapit sila. Kundi na-scam sila, humingi sila ng payo. Pastor, tingnan mo nga ito. Palagi niya sinusulatan ako. Ako daw ay Kristiyano. Bibigyan daw ako ng 1,000,000. Gusto daw ibigay yung 1,000,000
Gusto niyang pumipili siya ng mapagkatiwalaan na tao. Ang ganda ng sulat. Talagang convincing. Sabi niya, ikaw lang napagkatiwalaan ko kasi Kristiyano ka. Mananampalataya ka. Kaya bibigay ko itong milyon, kaya lang hindi ko ito maibigay kung hindi mo sasabihin sa akin yung account number mo. Bigyan mo ako ng para pagsendan ko. Sabi ko, kapatid, kung gagamitin mo, huwag mong gagamitin ng dito, faith mo, gamitin mo logic, reasoning. 5 senses mo. Bakit bibigyan ka na ng milyon? Bakit naghihingi siya ng bank account? Bakit naghihingi siya ng ilang euro sa'yo? Di padala niya. Buti hindi niya pinaniwalaan. Scam pala. Meron namang isa, kung ikay, bibigay mo yung account mo, ipapadala ko yung ginto sa'yo. O may diniliver naman. Pero pagdating niya, hindi ginto, mga papel. Wala. Nandiyan po ba kayo? Ang Diyos, hindi siya scammer. Kung nadala ka sa tao, pero sa Diyos, huwag kang madala. Maniwala ka. Kaagad kang magtiwala sa Kanya. Kaagad kang madali kang makumbinse pagka sa Diyos. Kasi kung mahirap kang makumbinse, mahirap kang lumago. Mahirap kang magamit ng Diyos. Amen? Kaya ang pananampalataya ay madali kang makumbinse. Ano pa? Sword of the Spirit, ang Word of God. Yan ang pangdepensa. Lahat nito pangdepensa. At ang pangupensa lamang ay Word of God. Di ba? Si Jesus tinukso siya. Kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, sabihin mo sa bato na ito, maging tinapay. Anong sabi ni Jesus? Pinanlaban niya salita ng Diyos. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. Amen? Salita ng Diyos, kailangan basahin mo ang salita ng Diyos. I-meditate mo, sundin mo, i-apply mo, isa puso mo, isa buhay mo ang salita ng Diyos. Yan ang sword mo. Amen? Pagka sa kaaway, sinisira ko lahat ng gawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus sa magitan ng salita ng Diyos. Amen? Yan ang sword mo, salita ng Diyos. Tapos, yung shoe of peace. God is your peace. At isiyan mo rin yung peace sa iba. Magkaroon sila ng peace sa Diyos. Peace of God, peace with God. Mag-witness ka sa iba. Amen? Saan ka man pumunta, mag-witness ka sa iba. Iba yung closing prayer natin. We will take the message of hope to everywhere we go, to everyone we meet. Sinong gumagawa nun? Sige, tagal na natin pinagpipray ito, di ba? Kailangan maging witness ka sa iba. Maging tapat ka sa Panginoon, maging witness ka sa pamilya mo. Amen? Maging witness ka sa iba. Kasi kung nakatanggap ka sa Panginoon at inuutusan ka niya, kung anong natanggap mo, freely you have received, freely give. Alam po ninyo, for the glory of God, meron po tayong 20 plus churches sa buong Europe at mga outreaches. Amen. Bakit? Kasi nagbigay tayo. Freely nakatanggap tayo. Hindi lang tayo nag-stay sa Vienna. We freely give. Pagka nagbigay ka, generous ka, ang Diyos ibabalik niya ito sa iba't ibang kaparaan. Kaya magbigay ka. Sino dito nakatanggap ng libreng kaligtasan? Kalayaan. Sige, taas ang kamay. Okay. So, ang dami, Alos lahat kayo. Huwag niyo munang ibaba. Nagmamadali ba kayo? Nangangawit kagad kayo. Nakataas yan. Pipicturean natin. 1, 2, 3. Smile. So, kayong lahat, libre kayong nakatanggap. Pero libre kayong magbigay sa iba. Huwag niyong ipagkahit yung natanggap niyo sa Panginoon. Ipamalita niyo sa iba. Ipagmalaki niyo sa iba. Alam po niyo yung nanay ko, proud na proud siya sa kanyang mga anak. Every time pupunta siya sa mga kaibigan niya, may dala siyang picture. Itong mga anak ko. Ito si Larry, mabait yan. Palagi ako sinasabihan mabait, kaya nung sinisiran ako ng gospel, ma-pride ako. Kasi sabi ng nanay ko, mabait ako, lalapas pa ako sa langit. Pinaniwalaan ko naman yun. Kaya mahirap akong tumanggap ng gospel. Mahirap akong maborn again. Bakit? Kasi ma-pride ako. Self-righteous ako. Proud na proud siya sa kanyang mga anak. Di ba sino yung mga mother dito? Sino yung mga father? May picture siya. Bakit? Proud na proud siya. Ganun din tayo, maging proud tayo sa Diyos. Yung ginawa ng Diyos sa atin. Kaya bawat isa, tingnan mo, kung nagtaas kayo karamihan, siguro mga ilan tao dito, sabihin natin 100. 100 kayo. Ang bawat isa sa inyo, mag-witness kayo kay Kristo. Tingnan mo kung ilan ang bunga niya. Amen?
Sigurado dito, maraming Pilipino. Maglakad ka lang dito, ang daming Pilipino. Pupunta ka lang sa Filipino restaurant, ang daming Filipino restaurant dito, ang daming Pilipino. Kung nahihiya tayo, natatakot tayo. Kaya mo yan. Sabi mo, kaya mo yan. Kaya pagka nag-share kayo, 2x2s. Yung isa nag-encourage, yung isa nag-pray, yung isa, di ba, nagsishare siya. 2x2. Para may kasama ka, hindi ka nag-iisa. Kaya pagka natakot ka, meron ka, kaya mo yan. Sinabi ni Pastor Larry, sabi ni salita niya, you can do it. If Nike can do it, you can. Oh, God said, you can do it. O, lalakas ang loob mo. Huwag ka matakot, kapatid, kasama mo ko. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. O, may kasama ka. O, bagay kumakain dun sa restaurant. O, may nakita kayo. So, sisharean mo siya. 1 verse evangelism. Kahit 5 minutes, ma-share mo yun. O, freely you have received. Libre kang natanggap. Libre ka nga. Iba, magpatotoo kayo. Ganda ng mga patotoo niyo. Ipatotoo niyo sa iba. Ganun ba? O, ginawa ng Panginoon. Siya lamang makagawa nito. Dati, binabago ko ang buhay ko. Hindi ko mabago. Binabago ako ng nanay ko. Ang daming gusto magbago sa akin. Pero ang Panginoong Yesus, sinunod ko lang yung salita. Nabago ako. Nanampalataya. O, tingnan mo, magpatotoo ka. Ang sarap pagka nagpapatotoo ka sa iba. Amen. Yung relasyon mo sa Panginoon nagiging fresh. Nare-refresh. Amen. In love ka sa Panginoon. Kahit matagal ka na sa Panginoon, in love na. Passionate ka pa rin sa Panginoon. And lastly, anong gagawin? Anong weapon natin? Lastly, pwede natin susunod? Ihanay natin ang ating sarili sa Diyos. Katulad ng release ng tren. Pagka ang tren, wala siya sa release, hindi siya makakapunta dun sa pupuntahan niya. Yung mga nakasakay na aksidente. Di ba? Wala siya sa release eh. Wala siya sa alignment. Ganon din ang buhay natin. Umaga pa lang, Panginoong Jesus, ikaw na ang iluluklok ko sa puso ko, sa buhay ko. Huwag na sarili ko. Kasi pagka nakaluklok ang sarili ko, ma-pride ako, makasarili ako, hindi kita masunod. Kasi umiiral ang sarili ko. Pagka sa trabaho ko, akong nasusunod, kung minsan gusto kong sampalin yung kasama ko sa trabaho kasi akong nasusunod eh. Pero pagka ikaw ang sinurrender ko, kahit na pagpapasensya ko siya, natetest yung pasensya. Nagbabaon ako ng maraming pasensya. Kumakain din ako ng pasensya biscuit, pero hindi nag-work. Kaya, pagingin na lang ako ng pagpaparaya sa Kanya. Amen? So, ilaline mo ang buhay mo. Lord, sa oras po na ito, ikaw ang mauna sa buhay ko. Wala akong gagawin na hindi ko Ang iisipin ko, yung mabuti, kung ano yung tama, kung ano yung kalooban mo. Panginoon, wag kong mahiya na i-share ko yung pananampalataya ko, yung patotoo ko sa iba. Dahil libre akong nakatanggap sa iyo, ipagmalaki kita. Amen? So umaga pa lang, pupunta ka sa church, naka-align ka ngayon eh. Kasi amen ka ng amen eh. Pagdating sa bahay, ganun din ang gawin mo, i-align mo rin ang sarili mo. Ganun din sa bahay. Magpatugtog ka ng pagkagising sa umaga, ikaw Jesus ang sa isip. Diba? Ganun ka, mag-align ka, sasamba ka pa, hindi samba. O, tingnan mo. Nandiyan po ba kayo? I-align mo ang sarili mo sa Panginoon. Pagka out of alignment ka, tingnan mo. Discourage ka. Pagka out of alignment ka, tingnan mo. Pagka hindi nakasurrender ang buhay mo kay Jesus, ano nangyari? Madali kang ma-discourage. Pagka nagsalita ka sa iba, hindi ka makapag-encourage. Bakit? Kasi pagka inalign mo ang sarili mo sa Panginoon, nag-worship ka, nagpuri ka sa Panginoon, ina-encourage mo yung sarili. Tapos nagpipray ka sa Spirit, lumalakas ka, tumatatag ka. Tapos pagka may tumawag ka sa iba, alam mo kapatid, narinig ko ang Panginoon kanina habang ako'y nag-worship, nagpupuri sa Panginoon, pinalakas niya ako, kaya gusto kitang palakasin sa oras na ito. Oh, amen? Halika, sabi mo, mag-messenger call tayo, tapos sumamba tayo sa Panginoon. Pagkagising, dalawa na kayo, tatlo na kayo. Yung apoy mo, yung apoy niya pinagsama, ngayon nag-aapoy na kayo. Pagpunta mo sa cell group, nag-aapoy din kayo. Hindi kung ano-ano ang ginagawa. Hindi kung ano-ano ang pinag-uusap. Hindi kung ano-ano ang telenovela pinapanood. Magseryoso na tayo sa Panginoon. Amen? Mag-focus ka na sa Panginoon para lumago ka, tumatag ka, para ang pamilya mo maligtas. Amen? Hallelujah! Christianity is not a playground. It's a battleground. Paalisin natin lahat ng galit, lahat ng offense. Sige, tumayo po tayo. Magpabalot tayo ng dugo ng Panginoon. Unang-una, magpabalot ka ng dugo ng Panginoon.